unang-una, dahil meron po tayong mga impormasyon na dyan po sa Nueva Ecija, particular po sa mga bahagi po ng Bungabon, ay meron daw po nararanasan ulit sa ngayon, Sir Mark, na mga pananalasa or pag-atake po nitong mga mapaminsalang pesteng harabas po sa mga tanim na mga sibuyas po, sir. Opo, ma'am. Dito po sa barangay po ng Tugatog, napilitan po ang ilang magsasaka na anihin agad ang kanilang mga tanim na sibuyas Mm-mm. dahil po kahit kulang pa po ito sa araw o panahon, pino-force harvest na po nila kaysa po walang mangyari. Okay. Kailan po ba nagsimula ulit po, sir, itong pag-atake po ng mga harabas dyan po sa Bungabon, Nueva Ecija? Ito lang po bang week na ito or sa mga nakalipas pang linggo nitong January po? Ng mga nakalipas na week po, nagsimula po ang pananalasa po ng harabas. Okay po. So, saan po ito? Muli po in particular po sa Bungabon lang ba, sir? Or may mga iba pa pong apektado? Actually po ma'am, meron din po ako nabalitaan sa mga ibang lugar, Gimba, ganyan po. Pero, Okay. ano po dito sa Bungabon, Barangay Tugatog po ang tinamaan po ng army worm or harabas. Okay po. At yung lugar, itong mga lugar na ito, sir, magkakalapit lang naman po? Ah, Or medyo malayo? Malayo po eh. Yung po yung nabalitaan ko rin po na may harabas din doon po doon eh. Tsaka dito po sa Barangay Tugatog, Bungabon, Nueva Ecija po halos wala rin po anihin yung mga ibang mga farmers doon na sibuyas na inatake po ng harabas. Okay po. So ito po yun nga sa kaalaman po ng mga tagapanood natin na bagamat hindi po magandang pakinggan pero ito po ay parang normal siya na nangyayari po taon-taon kada season, every season po ng pagtatanim po ng sibuyas. So sa ngayon po ba itong parang napakaaga po January meron na agad pag-atake po ng harabas kasi parang tatanda natin before po sa mga around summer season kuminsan na nakakapanayam namin kapag may pag-atake po ng harabas. Ngayon po ba season talaga ng pag-atake po ng harabas or parang unusual po ito or bago? Actually po, Bomba Marian, ang pag-atake po ng army worm or harabas, ito po nanggagaling sa mga nangingitlog pong paru-paro sa mga sibuyas. Once po kasi na mangitlog po yun sa sibuyas, yun po ay nagiging army worm. Mas po itong napipisa kung ang init po ng araw ay sobra-sobra po. Sa panahon po. Okay po. So, paano po yung nagiging epekto nun? As in, talagang nasisira mismo yung kasi di ba umaatake sila sir sa mga dahon lang po muna ng sibuyas. So, ang nasisira direkta yung mismong produkto po na sibuyas po? Once po kasi ma'am na ano po yun, atakehin po ng harabas, hindi na po makakaporma yung sibuyas, hindi na po siya makakapaglaman. Hanggang sa sumagad na po sa laman po yung Okay. army worm. Taasin na po yung sibuyas, kahit wala pa pong laman. So wala po itong pinipili din po, sir, na kahit na pulang sibuyas or puting sibuyas or kahit na iba't ibang variety ng sibuyas, wala pong pinipili ito, sir? Yes ma'am, ala po itong pinipili. Basta po sibuyas po na inatake po ng army worm. Okay po. Dire-diretso pagkasira. Okay. So, bali, ano pong solusyon sa ngayon, nung mga magsasaka, nauna nga na dun sa binanggit nyo kanina, sir, na may mga nag-early harvesting or pag-aani, tama po? Opo. Opo. So, bukod doon, sir, ano po yung ginagawa pang parang prevention or pagpigil po para hindi po tuluyang masira po yung mga pananim po na sibuyas, sir? Aalagaan na lang po sa spray, yun nga lang po kasi ang mamahal po kasi ng mga ginagamit po namin lason. Kung wala po kasing pambili na mamahalin na lason, hindi rin po may susurvive yung mga sibuyas po namin dito. Binobomba po namin to or ni-sprayan po namin na pagitan ng isang araw po. Halos araw-araw na rin po namin pinapasan yung sprayer para ma-survive lang po yung aming mga sibuyas. Talaga pong sakripisyo po talagang pag-aalaga po namin sibuyas.
Okay po. So, bali po doon ano sa epekto po nito sir, kapag naapektuhan po yung mga sibuyas, talagang totally hindi na po siya mapapakinabangan or meron pa rin namang mapapakinabangan sir doon sa mga sibuyas kahit inatake po ng harabas sir? Actually po, meron pa naman pong konti, kaya alam po talaga pong lugi na po talaga. As in, konti lang po talaga, alam na pong pakinabang talaga. Hindi pa po lalabas ang capital o puhunan. So, paano pa ganun po sir, hindi na lang ibebenta or pwede pa rin ibenta pero mas mababa na pong presyo or halaga? Pwede pa rin pong ibenta, kaya alam po, hindi na po ganun kaganda yung quality ng sibuyas. Iba na po yung presyo. Mm.